Okay, so magandang umaga sa inyo lahat at sa mga ating nanonood sa online, magandang umaga sa inyo. Just be expectant because God is good, God is talking, God is communicating. At 211 Ministries, the Holy Spirit is allowed to talk. So welcome and thank you for joining us today. At ako naniniwala ko kahit si Ezra, kahit yung ating mga baby, merong word si God para sa kanila. So nasa series number 3 tayo ngayon ng Kingdom Discipleship. At excited ako dahil ang ating series ngayon, ang slogan natin, halos nakakarating na ako sa August. Gawa na. Next month, ano tayo? Kingdom Movers. Yun, masaya yun. So ipapakilala ko sa iyo si Joanna, si Susana, si Mrs. Pilate. Yun yung mga character study by next month na gagamitin sa atin. Yan. Ako nga pala si Dennis Baldeo. Pag kung nagtatanong kayo sa online, sino ba yan? Ako po isa sa mga pastor dito na kasama ninyo. Yan, tuloy tayo. So once again, ang goal natin is to make disciples for what? Na mag-produce tayo ng 100% supernatural product. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, dapat iyon din ang ating gagawin so that we can produce the same product. Kasi kapag ang ginagawa ng church, ang ginagawa ko ay different from what the Lord Jesus was doing, anong magiging resulta ko? Hindi yan 100% product na gusto ni God. Kaya balikan natin yan at tayo, ito gusto kong banggitin sa inyo, alam ng marami sa atin, nagkakaroon ng problema ang Pilipinas, pero tayo bilang Kristiyano, bilang believer, citizen of the kingdom, environment friendly, and we no harm to nature. Gusto ko lang banggitin sa inyo na ang kalaban natin, huwag tayong gumaya sa world na ang kalaban nila ay tao sa tao. Ang kalaban ng church ay we don't wrestle against flesh and blood. It's the spirit that inside na yun ang dapat i-rebuke natin. Hindi mo kalaban ang tao. Kapag doon tayo kay mga churches ngayon nag-aaway-away dahil sa tao, ibig sabihin they are already derailed. Satan is winning. Yun ang dapat natin ayusin sa atin bawat isa. We are not wrestling against flesh and blood. Matagal na yun eh. Matagal na ang pagiging matapang masyado or magiging mabait. Sabi ko nga, nag-usap kami kahapon ni Jonathan. Alam natin kung ano nangyari kay Hitler, ano nangyari kay kung kani-kanino. Pero still, si Jesus Christ pa rin ang the best na leader. That's why 211 Ministries is following the leadership of Jesus Christ. Ito pa rin tayo, we have to disciple the world with the standard of Jesus para at least maging part tayo ng solusyon. O kaya katulad yan, hindi na tayo environment friendly, hindi ka na natural product, supernatural product ni Jesus Christ. So we have to reach out and tell them. Okay. We have to tell them about the truths of the Bible. Iyon ang message natin. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, ba't hindi ka sumasali sa rally? Ito, siguro babanggitin ko na sa inyo. May nag-question sa akin, hindi ako sumasali sa rally. Sabi ko, tinawa ko ni God to preach the word. Ang message ko ay Bible. Ang message ko ay Bible at hindi ko pwedeng sirain ang credibility ko na later on, kini-question na ako ng mga tao, bakit yan ang message mo? Ang message ko, Bible pa din. We are part of the solution. I'm part of the solution of the problem of the world kasi ang calling natin ay nations. Okay? Anong purpose natin ito? Kung mapapansin nyo ganyan, kaya nakita nyo to, may nakatanim dito sa tagiliran ko. Keep on seeding tayo. Kasi hindi mo naman kayang baguhin ang mundo. Just allow the Holy Spirit to work in you. So ang purpose natin is to understand the intention of our God. Anong intention niya? Na kahit anong gawin natin, still the Lord's purpose will prevail. Ang ina-accomplish pa rin natin yung purpose ni Lord sa Bible, hindi yung purpose ko, purpose ng iba. So to understand the intention of our God to a man and a woman, to know the level of authority He had entrusted to them, gusto kong banggitin sa inyo itong word na authority as we go through with this series. Paalala sa inyo, ang dami nagki-question sa akin about issue sa mga pinag-uusapan natin. This is about the issue who you are in God, who you are in Christ. Yung authority mo, kasi Satan, lulumpuhin ka talaga na mawalan ka ng authority. Authority that He entrusted to them, to us, and to realize the influence and change they can create here on earth. Dito sa earth, dito sa mundo, maglabas ka ng baril, lalabasan ka rin ng baril. Magsalabas ka ng kamao, ngipin sa ngipin, di ba? Pero kay God, always remember this. Iba ang influence na ginawa ni God to create change in this world. Kaya lagi niyong titingnan,
Sino ang naging effective na leader all over the world? Maging religious people, maging humanitarian, kung sino-sino pa man, si Jesus Christ ang the best na leader. And that is why I'm a pastor today. Nakita ako kung ano ang pwedeng mangyari sa Pilipinas, sa ibang bansa, as we minister the gospel of the kingdom to this world. Ayan, okay. Ano ba talagang discipleship? Pag pinag-usapan natin ng discipleship, or the Great Commission, yan yung go and make disciples. Pag sinabi natin na discipleship, that is the mandate to followers of Jesus Christ to go and make disciples, to train the people, to train the people, yan, and to groom people to become obedient citizens of the kingdom of heaven. Ang nangyari sa atin, ang tinuro sa atin ay go and evangelize, go and save the world, and live the ministry. Yung patanggapin mo ang tao at iwanan mo na, tingnan mo resulta sa buong Pilipinas at buong mundo. Merong mga magpipreach lang at iiwanan na. Ang idea is, nagtanim ka ng isang halaman or nanganak ka ng baby, iniwanan mo na. Iyon yung nawala, dinaya tayo ni Satan. Go and evangelize, patanggapin mo na patanggapin ng tao without the proper taking care and feeding of the flock. Yan ang naging nangyari. Walang discipleship, kundi puro evangelism na lang. Evangelism is part of discipleship, the entry level ng discipleship. Pero kung iiwanan mo, anong mangyayari sa halaman na tinanim mo? Ngayon, halaman lang nila doon, isang araw lang, 2 araw, nangunguluntoy na agad, hindi mo madiligan. Malalaki naman na yun, ha? Ganyan ang discipleship. Kaya gusto ko maintindihan sa inyo na wag lang puro share ng gospel, patanggapin at iiwanan. Kasi kailangan nila alagaan na andun pa rin ang taking care of the flock. So, banggitin ko sa inyo, we have to take care of them, we have to train them, kaya may discipleship process tayo, and you have to groom these people until such time na sila ay maging fruitful, or yung topic nga ni Jeff last week, maging producers or maging functional disciples, follower of Christ. Okay. Gusto kong banggitin sa inyo ang sinabi ni Robert Coleman. Ang sabi ni Robert Coleman, the Great Commission is not a special calling or a gift of the Spirit. Hindi siya kasama sa gift of the Holy Spirit na pastoring, apostles. Hindi ito, bago dumating ang gift of the Holy Spirit, binigay na ito ni God. The Great Commission is not a special calling or a gift of the Spirit. It is command, an obligation incumbent or given upon the whole community of faith. There are no exceptions. Bank of the President of the Philippines, kung siya ay believer ni Jesus, bank presidents, automotive mechanics, physicians, and school teachers, theologians, homemakers, mga nanay, kahit mga katulong. Anyone who believes on Christ has a part of His work. That is discipleship making. So yung Great Commission, hindi yan para sa mga full-time lang. At kung pag-uusapan natin full-time lang, ibig sabihin, nawawala tayo sa original na teaching ng Bible. Ito lahat ay utos ni God sa kanyang mga followers. At gusto ko maintindihan natin na ang Great Commission or apostolic teaching, apostolic mandate ang tawag dyan, or the go and make disciples para sa ating lahat. Kaya meron tayong discipleship process. Ano mangyayari kung ang church ay hindi na disciple, tinanggap lang si Christ? Dito nagsisimula ang word na traditional at nagiging religious ang tao. Bumabalik-balik sa church para lang makasimba, para maapis. Nakagawa kasi ako ng kasalanan, attend ako ng church para mabawasan ang kasalanan ko. That is the wrong direction of the church of nowadays. Kaya babalikan natin, we have to disciple them na ang sinasabi ng Bible is kingdom government. Na dapat iyan ay naandyan sa puso mo, parang UPS, parang regulator. Na pag meron kang regulator, alam niyo yung computer ninyo, di ba? Yung surge, power surge. Yung power surge na kukontrol ang papasok na sa buhay natin, temptations or anything. Kaya kailangan ma-disciple tayo sa kingdom government of God. At iyan, trabaho natin lahat yan. At last week nga, 2 weeks ago, nasimula natin itong kingdom discipleship. We have to create disciples. May mga questions sa akin, bakit pastor create disciples? Dapat ginagamit yung word na create kasi sa kay God lang yan. Gusto ko iklaro sa inyo, yan ay English word na hindi yan, huwag kang gagamit, akong pangalan ko si Yahweh. Iba yon. The word create
Pinalitan lang natin yung term na go and make disciples. So, ibig sabihin ng make, you are a maker of disciples. Diyos ka ba? Hindi, you've given an authority. Ito yung pinag-usapan natin, balikan natin ang purpose natin, maintindihan mong authority mo, you are a maker. Bakit Diyos ka? Hindi si God ang nagbigay sa iyo ng authority, Dennis. Nas, Edwin, go and make. Al, go and make, you are a maker. Yabang mo naman, pastor, yabang mo naman, Al. Sino ba nagbigay nun? You are a maker of disciples. I am a maker. Nagyayabang ba ako? This is the authority. We can create disciples. Hindi si God ang nagkikreate ng disciples. Binigay niya sa atin. Kaya, create disciplers. Na ibig sabihin nyo, nagpo-produce. At last week si Jeff, create functional disciples. Hindi ibig sabihin, mag-invite ka lang dyan ng tao. Ang sabi ni God, be fruitful, or in other word for be fruitful is to produce. The producers. Then today, pag-uusapan natin, create multipliers. Kung ang word na create ay abomination kay God or sampal sa mukha ni God na ginagamit ko, anong tawag nyo sa mga vlogger ngayon? Content, Kate, creator. So yung mga vlogger natin ngayon, walang galang kay God, ginagamit nilang pangalan nila Mia. The word creator is simply a common word sa English at ginamit din sa atin. Maker and creator is the same. Both synonymous, pero ang point, ginagamit natin dahil binigay naman sa iyo ni God. Sino nagsabi sa iyo, Dennis, sa Christian ka, gagamitin mo pangalan ni God na word Christ? Yan. Nakalagay naman sa Bible, I am a Christian. Hindi ako gumagamit ng hindi pinapagamit ni God. That's why we have to understand our authority so that we can function and be effective in the ministry. Create multipliers. Ang yabang mo naman, Edwin, kaya mo? Hindi, ginawa din, sinabi din ni God dyan, ginagawa ko lang. Kaya nga tawag sa atin, obedient, di ba Ezra? Okay. Create franchisers. Meron ba niyang verse sa Bible? Abangan niyo yan kay JR yan next week, kay Pastor JR, na andun ngayon sa Quezon yun. Meron silang birthday. Ilang taon na ni Mami? 90 years old, no? 91 years old si nanay. Happy. Kumbaga, kaya na si JR ngayon, andun. They are celebrating the 91st birthday ni Mami. Si Mami, puting-puti ng buhok, 91 years old, ang lakas pa magchacha. Di ba? Pag mga ganyan sa Quezon, taga-Atimunan, Quezon din. Sila. Create franchisers. Kay JR na yan. Okay, para huwag niyo akong questionin, of course, sa dictionary, ang sinasabi dyan ay franchisee. So para madaling maintindihan natin, franchisers, which is the obsolete word for franchising. Then create dominion for the last Sunday of the month. Exciting lahat yan. At ngayon pag-usapan natin, create multipliers. Be a maker of multipliers ng kingdom of God here in this world. Pastor, gumagamit ka, ulitin ko, the word create is simply another word for maker or building. We can build, we can do this because this is our assignment. Remember your authority. Okay, basahin natin sa Genesis 1:28 in the New International Version. God blessed them and said, sino to? Si Eva at Adan. Be fruitful and increase in number. Yung pag-uusapan natin dyan yung increase in number. Pero ito, yung bunga yan ng pagiging fruitful. Fill the earth and subdue it. Rule over the face of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So you have to rule in everything that lives on the ground. Lahat ng meron dito. Ganyan ang authority na binigay ni God sa kanya. With the word increase in the King James Version is multiply. Okay, sige, tingnan natin. The King James Version said, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Sa New International Version ay increase in number. Okay? Ngayon, nung inaaral ko yan, increase in number, okay din naman, magandang sinasabi. Pero meron akong wisdom na napulot sa word na multiply. Kaya dandahan natin. Kaya create multipliers and replenish the earth and subdue it and have dominion sa King James, sa New International Version ay rule over the face of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. So i-clarify ko lang sa inyo ito. Itong mababasa nyo rito, when we talk about multiply or increase in number, pinag-awayan ito sa Senado. Iklaro natin ha. Common sense, dahil dalawa pa lang ang tao sa Garden of Eden, multiply, increase in number is to produce more children.
Pero hindi lang yan ang meaning at message interpretation nitong Genesis 1:28. Ang akala nila, magpakarami ka, yan lang ang ibig sabihin niyan. Mag-asawa ka, magpakarami kayo kasi wala pang tao. Okay, common sense yan. Pero gusto ko kayong, di ba, nagkaroon ng RH bill sa Senado na nagkaroon ng debate dyan na hindi dapat magpa-family planning kasi dapat magpakarami kayo dahil sabi sa Bible, increase or multiply. May point po yung interpretation na yon, pero gusto kong iklaro sa atin na ang word na discipleship ay nag-i-exist na sa Old Testament. The same with the word Jesus Christ, pero wala kayong mababasang Bible sa Old Testament na pangalang Jesus Christ. Tama? Mas ipinaliwanag, kahit walang New Testament, makikita mo na lahat sa Old Testament ang gusto, ang intention ni God. Pero pinaliwanag ang pangalang Jesus Christ, ang word na discipleship, disciple sa New Testament para maklaro natin. At ang unang Great Commission ay nasa Genesis 1:28. Okay, dandahanin natin. Kung totoo nga ng interpretation nitong verse na ito ay magpakarami ka ng anak, Edwin, ito ang question ko. Ibig bang sabihin, Jonathan, kapag may anak kayo na 100, you are taking dominion. You are ruling the earth. Jeff, pag may 100 ka na anak, ibig bang sabihin nag-rule ka? Di ba karamihan sa may raming anak ngayon, sila nang problema, wala maipakain? Is that ruling? Is that dominion? Kaya pag question mo isang paniniwala at isang interpretation, akala mo final na yan lang ang meaning, naglalabasan. Ang word na rule or take dominion sa Hebrew word, the original book language ng Old Testament ay mamlaka. Mamlaka is a kingdom terminology. Hindi siya family vocabulary na kapag tayo mga tatay, ipinilit natin ang ating interpretation in our own interpretation and explanation, magkakaroon ka ng problema. Ako ang tatay dito, ako mag-rule sa bahay na ito. Aanak kami ng marami. Maganda yung sinasabi na yan. Pero pag pinag-usapan natin, ibig bang sabihin, I'm ruling sa community dahil 100 ang anak ko. Ikaw, dalawa lang anak mo, hindi ka mag-rule. Ako, di ba? Kita mo, pwede mong questionin. Kaya ang pinag-uusapan dito ni God is about discipleship in advancing the kingdom. Kaya sa ating hermeneutics, meron tayong meeting mga leaders sa pagdating ni Felix. Si Felix, by the way, papunta na naman ng Amerika, iwanan na naman tayo. Okay. Ano lang ako, yung dali mo lang dito yung sapatos si McDonald's. Okay, kasi na sa akin yun. Okay. So implied na ang discipleship sa Old Testament. Kaya iklaro natin ito, yung tunay na Great Commission, dito makita sa Genesis 1:28. Pero hindi ko sinasabi yung word na manganak kayo, dumami kayo, walang problema yon, is implied din yan. Pero ang pinag-uusapan dito ay yung pag-start ng Kingdom of God nagsimula sa Garden of Eden. Okay? Pag sinabi nating to rule in the NIV or have dominion in the New Testament is to have great influence over yourself. Number one, ito yung sasabi ko sa inyo na regulator inside. Na para lahat ng temptation na papasok, ang mga surge na yan, kayang kontrolin at ang lumalabas din sa iyo na power ay hindi nakakasira. To have a great influence over yourself, over your family, in your surrounding community, especially with regards to leading the spiritual conditions of life in your area. Kasi sa bawat area nga community, may mga demons, spirits na naka-assign to destroy us, to steal us, and to kill us. The blessings around. Iyan yun ang ibig sabihin ng Genesis 1:28. Hindi lang magpakarami. Ang dami nagreklamo ngayon. Ang iba, naglalayas na ng bahay nila dahil walang makain sa bahay nila. Parang mali yung rulership, Jonathan. Bakit ka lumayas? Walang makain sa bahay. Ruler si tatay. Parang mali yata application nun na. Tama ba, Al? So, tanungin lang natin. Hindi ako nagtuturo sa inyo ng bagong teaching. Binabalikan lang natin ang Bible kasi ang iba nakarinig ng interpretation sa Bible explanation, iyon ang naging final na belief nila. Bible is still Bible, andyan pa rin. Kailangan lang hukayin mo ang meaning, ang laman niyan dahil maiintindihan mo. So create multipliers. Point number 1. Multipliers are leadership in action. Pag pinag-usapan natin ng increase in numbers sa NIV, pagpakadami kayo, wala lang. Pero meron akong wisdom na napulot sa word na multiply. So pag sinabi mong multiply, ang nakikita ko agad leadership. Paano mo naman nakita yung pastor? So
Increase in number is a clear message. Ang gusto ni God, mag-increase tayo. Pero to multiply, we have to dig something dahil merong message, may wisdom si God dito sa part na ito. So adding people by invitation, make people a regular attendees. Di ba? Attend kayo sa church. Galing tayo sa malalaking churches. Nag-mega church, naka-attend ako ng mga mega churches. Nag-pastor na din ako ng malalaking, ng church na mega. Pero karamihan sa kanila, attendees lang. If you are adding people to the church, dadami talaga yan. Gawa lang tayo ng events. Anong gusto nyo? Pa-concert tayo, invite tayo ng artista, dadami tayo. Napansin nyo, hindi natin ginagawa sa 211 Ministries. At ito, gusto ko i-share sa inyo ang wisdom kung bakit ito ang ginagawa ko dito sa atin sa 211 Ministries. Follower lang ang ating dinadagdag. But discipling them will make them serve because they know what discipleship mean. Bakit ka gagawa ng isang bagay o isang magtatrabaho sa company na hindi mo na alam ang ginagawa? Napaka-deceptive ng idea na pag marami tayo, nag-grow tayo. Hindi totoo yun. Hindi ka nag-increase in number. Dahil ang mga taong sumusunod dyan na followers, attend kayo rito dahil magaling ang pastor dito. So, a-attend sila. Pag nawala si pastor, wala na rin. Ano nangyayari? Yung increase in number, humulas din uli. Samantalang kung na-disciple yan, katulad yan ng mga pastor ko, ang dami ko na nasamahan ng magagaling na pastor, superstar pastors, well-known pastors, pero nung nawala sila dahil minilipat na ni God, ginililipat ni God ang mga ministers. Nakatayo ako, nag-serve pa din. Pero kung follower ako, wala na, hindi na iba ng pastor dyan. Mahina, walang panama. Di ba, ang dami nating kilalang ganyang church na wala na ngayon. Kung noon ang laki-laki ng attendance sila ngayon, wala na. Kasi wala na nga yung magaling na pastor. Dahil ang dinala nila sa church, building, sa service, ay mga invites lang. Umattend dyan. Kaya nga tayo dito napansin nyo, wala tayong retreat, wala tayong camp. Dahil ang camp and retreat events, nagiging rituals, religious work, na kapag active lahat dahil may events. Pero pag pinag-usapan ang word, walang word. Discipleship pa rin, word pa rin na tayo. Huwag nyo na sayangin ang pera nyo kaya hindi na tayo, sa ngayon wala tayong camp, wala tayong retreat, gamitin nyo na sa pamilya nyo, enjoy nyo na. The word multiplication is giving us clue that to increase in number or multiply, it involves leadership training ability. Dapat mayroon kang process, nag-grow ka, naturuan ka, at na-impart sa iyo ang buhay na meron ang iyong mentor or discipler dahil ito pala yon. You cannot multiply kung wala kang alam. That's why we need to go and make disciples and let these disciples maging discipler. Gusto kong basahin ito sa inyo galing sa book ni John Maxwell na 21 Laws of Irrefutable Leadership. Sa kanyang isang page na ang tawag ay Law of Explosive Growth, to add growth, lead followers. Gawa tayo ng programa, gawa tayo ng events. Invite tayo ng artista dito, pakain tayo, gawa tayo dyan. Kaya natin gastusan yan, which is nakakapagod. A-attend dyan sila. Pero ito ang wisdom. To multiply, growth, lead leaders. Ngayon mag-isa ako with 40. Sabi natin with 20 na lang. Ang goal natin is mag-invite bawat isa. Next week, invite kayo kung 20 tayo. Next week, may 40 tayo. Plus ako, okay, 42. Samantalang, ang goal natin katulad ni Jesus Christ na ako ngayon may 20, i-disciple ko ang 20, na later on may tagto 20 din kayo. Ilan yon? 20 times 20. Ilan? 400 tayo. Mas malaki. Kaya to multiply, lead leaders. Huwag natin ipilit na mas malaki ang attendance, mas malaki. Nag-increase tayo. Kasi katotohanan, si Jesus Christ ang model ng 211 Ministries. Si Jesus Christ, hindi siya naging hunger or nasilaw sa feeding of the 4,000. Feeding of the 5,000. Ang laking crowd nun. Those are crowds. Those are followers. Those people are gusto nila ay entertainment. Wow, nagumaling. Wow, napakain kaming 5,000 sa tatlong isda at 5 tinapay. So anong sinasabi doon? Kapag ang goal natin is just to increase in number by invitation, showing them up, na ito maraming himala dito, without discipleship, pag nawala na yung leader, yung gumagawa nun, yung anointed to do that ministry, wala na rin sila. That's why here, hindi na, ang goal natin is, ako nga, ang target ko nga lang sa bawat isa sa atin,
go and make disciples, at least 4 disciples na matitrain mo. Huwag invite ng invite. Let us learn from the past. Marami na tayong na-invite at tayo na-invite din at may idea tayo na pag hindi na yan ang pastor dyan, hindi na ko a-attend dyan. Followers. Hindi sila leaders. Maging alam nito ito sa mga nasa network. Ang followers hindi nagpo-produce. Tama, Al? Edwin? Ang mga leaders, ang tinitrain ninyo leaders, mas naiintindihan pa sa networking ito kumpara sa ministry ni Jesus. Ang leaders, ang producers. Ang followers, they just follow. Kaya nga sa ating leadership training, pinag-uusapan natin, anong kaibahan ng leader at ng follower? Followers just follow. But leaders decide. Yan yung desisyon. May kaibahan yan. Okay? Number 2. Multipliers are disciples ministry success. Yung multipliers, kapag nag-appear na ito sa isang church, iyan ang masasabi ko na success ang ministry. Hindi ko masasabi kahit mag 1,000 tayo, mag 10,000 tayo dito na successful ang ministry ng 211 Ministries kung walang na-produce na leader. You know why? Lahat yun mawawala. Maraming umattend ng feeding of the 5,000 because of the food. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ministry ni Jesus Christ ay hindi feeding program. Ang ministry ni Jesus Christ na gustong ipaalala sa atin is go and make disciples. Create producers, make disciples, make producers, create multipliers. Kaya sasabihin nyo sa akin, Pastor, paano mo susukatin ang success mo? Hindi ako nagsusukat ng numbers na umattend. Kasi marami nang umattend sa atin, more than 100 na, nire-record ko ang naka-attend sa atin. Pero ang iba sa kanila hindi bumalik. Ang iba, anong meron dyan? Okay, malamig sa kanila, anong meron? Yan ang gusto ko maintindihan natin. Kaya lang gusto kong banggitin sa inyo na maging kayo kapag nagdi-disciple kayo, ang success natin kapag sila ay namumunga na. Kung ikaw ay farmer, marami kang plantation, 10,000 hectares. Ang tanim mong fruit trees at may palayan ka, sa dami ang tataba ng inyong tanim pero hindi namumunga. Anong gagawin mo? Are we successful? Pwedeng maraming puno, pero kung walang bunga, we are still a failure. Pansinin ninyo ito. Ito yung success na nakalagay sa Matthew 28:20. And teaching them to obey. So kung ang tinuturo ko wala pa nag-u-obey, ibig sabihin hindi pa ako successful. Iyan yung multiplier success. Okay, balikan natin. Ano yung kaninang title? Multipliers are disciplers ministry success. So ang success ko kapag ito ay nag-u-obey na ang aking mga tinuturuan. Everything I have commanded you. Anong commanded God sa akin? Dennis, go and make disciples. So ang ipapagawa ko din sa inyo that you can go and make disciples. And surely I am with you always to the very end of the age. Kaya lang mga kapatid, ito ang aking natatanggap. Maging nung nasa Masbate pa ako nagplant ng church, especially high school, magsasaka at mangingisda, at walang mga trabaho, at hindi naman nakagraduate ang mga nagpapastor, may homemaker. Ang isang church planter natin ngayon sa Masbate City ay nanay. Hindi rin nakatapos ito ng college. So marami sa akin nag-question, noon pa man, at alam ko hanggang dito at ang iba sa inyo may question ng ganyan sa mind. Basahin ko lang ha. And teaching them to obey everything I have commanded you. Yan ang pinadala sa akin ni God. Sino ang i-disciple ko? Senador? Congressman? Kung ikaw ang pinadala sa akin ni God, ikaw ang i-disciple ko. At kadalasan ang pinapadala ni God sa mga pastor to take care of the flock is problematic. That's why sometimes ang discipleship is very risky and messy. But Jesus showed us that it's part of the process. Okay. Last year lang, kini-question ako, bakit pastor nagpapapreach ka dyan sa Usa 211, maging sa Masbate, lalo yun, mga first year high school lang isang pastor natin ngayon doon. Pero 2 years na siya nagpapastor. And growing din ang kanyang congregation na hinandilan. So dalawa sila doon, ang isa mangingisa, isa magsasaka. And they are pastoring. Pastor Raymond is more than 2 years na. Going 3 years na, si Pastor Benji is going 2 years. Sasabihin ko sa inyo, risky on my part. At ang kahihiyan kasama ako kapag may discipleship. Okay? Iklaro natin.
Pero hindi ako natatakot at nahihiya. Kinakain ko ang comment and suggestion sa akin dahil I'm follower of Jesus. Tingnan nyo, maging si Jesus Christ, hindi ikinahiya ang kanyang disciple na kahit nagkakalat, kahit messy, kahit risky. Tingnan nyo. Jesus multipliers has exaggerated Peter. Lord, basta ako kasama mo, hindi ka maano. Ano sabi ni Jesus? Exaggerated means sinungaling. Lagpas-lagpas ko magkwento. Sobra-sobra. Iba ito, Lord. Ano sabi ni Jesus? Peter, tilaok lang ang katapat mo. Tilaok lang ng manok ang katapat mo. Pero makita nyo, yung account na yan, nakalagay sa Bible at hindi nanghingi ng sorry si Jesus. This is discipleship. Kaya kung makikita nyo, yung ginagawa ng 2-on-1 ministries, bumabalik tayo sa nasa Bible. Kaya sa mga inyo ng mga baguhan, hindi ako nahiya kahit mag-uutal-utal ka dito. Because it's really risky and messy. Si Doubting Thomas, naisip nyo to, sinend out ito ni Jesus. Remember, si Thomas nag-doubt nung si Jesus ay namatay, nabuhay na. Ibig sabihin, nagsisend out si Jesus ng mga doubting ang faith. Ang angas naman ito ni Jesus. Pinakawalan mo yan, Jesus, hindi pa yan perfect Kaya kung naghanap tayo ng perfect na disciples para tumayo dito, mag-make disciples, itong sasabihin ko sa inyo, napapalayo tayo kay Jesus. Ang model mission ni Jesus, naging iban siya ng sorry sa atin, nababasa natin ang accounts ng mga ito. Unbelief in their disciples. Oh, you of little faith. Lord, 5,000 yan, Lord. Ang galing ni Philip. 6 months yan, Lord, na sahod ng isang tao para mapakain natin ng 5,000. Ang galing. Pero unbelief. Duda ka pa rin ba sa akin, Philip? Unbelief. Oh, you of little faith. At ito matindi. Sa discipleship ni Jesus, may traidor. Edwin, nasa loob ng discipleship, kaya dito sa 2-on-1 kung may traidor, okay lang. Si Jesus mayroon man. So ano problema ko? Hindi akong tinatraidor. Si Jesus Christ, oh. Kaya gusto ko makita nyo ang totoong discipleship. Ay, Jonathan, hindi ka pa pwede tumayo dyan. Hindi ka pa traidor sa akin. Dapat traidor ka muna. Ganun ba? Hindi. Dapat maintindihan natin yung messy things ng discipleship. Kaya marami ako sa mga nanonood sa aking pastor ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, please give your disciple a chance. Kahit utal yan, hindi ang message ko ang nagbabago at ang aking boses ang nagbabago sa tao. Ang move ng Holy Spirit inside of me, talking through me. Sa isang misyon ng mga disciples, pag-uwi nila, may kasamang tatay. Nabasa nyo rin account na yan. At nagreklamo, Lord, itong mga disciple mo, palpak. Ang mga anak ko, hinuhulog sa apoy, bigla na nagsisisure. Hindi man lang nila mapagaling, mapalayas ang diablo. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Oh, you of little faith, hanggang kailan ako kasama ninyo? Pero nasa account ng Bible yan. Hindi niya kinaya, pero kinurek niya lang. Akin na nga yung bata na yan, ipag-pray ko yan. Sabi nila, epileptic daw yun, wala nang pag-asa yan. Pero gumaling. At nung ipinako si Jesus Christ, inilibing, ano sabi ng 11 disciples? I will go back fishing. Iniwanan si Jesus Christ. That's why si Jesus Christ, pagbangon mula sa mga patay, pinalop niya, asa na kayo? Ito bang disciples na perfect? Ito bang disciples? Inalaw ng Bible na mabasa natin ang katotohanan. Kaya gusto ko kayo encourage. Bakit si Jesus pumili ng weak? Ng mga foolish? Mula nung 36 years ko na ngayon sa ministry at pagpapastor, ito ang aking na-experience. Gusto kong sabihin sa inyo. Marami ako nakausap ng mga millionaires, may kaya, professionals, doctors. Nung kinausap ko sila, may calling sila pero hindi sila makapag-serve. Kasi nga ang naitanim sa amin, lalo na sa pinanggalingan namin ni Jonathan, pag nagpastor kami, maghihirap ka. Magsasakripisyo ka. Wala nakagalagay sa ganun sa Bible. Kaya ang iba takot mag-serve kay God. Hindi ibig sabihin dahil maglilingkod tayo mga kapatid sa Panginoon, full-time palagi. Ang iniisip kasi lagi natin, ay hindi ko kaya mag-full-time. That's why marami natatakot. Pwede ka maging politician, pastor, businessman, pastor. Ang isang halimbawa ay si Peter Tanchi, si Pastor Peter. Siya ay negosyante nung magsimula, pero ang hinahandilan ng church niya ngayon ay mega church, ang CCF. Bakit kaya niya magpastor? Hindi naman siya full-time. Kasi willingness.
Willingness lang yan. At gusto ko ipakilala sa inyo, bakit marami ang nagpapastor at nagsiserve, nagdi-disciple ng mga common tao. Kasi nga, si God ganito ang sabi niya, He chose the weak to shame the wise. Twice binanggit yan para ipahiya yung mga tao na walang tiwala sa Kanya. Maraming mga tao ngayon, sinasabing, Lord, I will worship you, but I cannot go with what you are saying. Wala akong tiwala sa iyo sa part na yon. God choose the foolish things of this world and the weak to shame the wise. Kaya if you have any complaint on my disciples here at 211, maging sa Masbate na nagtatanong sa akin, ba't ko inalaw magpastor ang mga walang pinag-aralan? Kung kini-question nyo yung mga willing to serve, itong sasabihin ko sa inyo. Dito sa 211 Ministries, we are followers of Jesus. We learn by doing. Ang mga anak ko, hindi ko yan sila kinalong forever. Anak, hindi kita palalakarin kung hindi ka matututo maglakad. Karga kita hanggang 10 years old. Tama ba yun, Jeff? Inaalaw natin sila maglakad. Kaya lang yun nga lang, nasasaktan tayo. Mga anak ko, nasusugatan, nahuhulog, kat kung ano-ano pa. So kasama tayo sa kanilang pain. Kasi kailangan nila matuto ng kanilang sarili to disciple them to walk so that they can walk on their own. Okay? Ito, sabi ko sa inyo, ang discipleship messy. Ang mga anak natin, nung pinakain natin, una nating tinuturo ang humawak ng kutsara at tinidor para kumain ng spaghetti. Ano itsura? Jo? Kalat, nakakahiya sa restaurant. Makita nyo mga, kaya pag nakita ko ng makalat na mga bata pinapakain sa restaurant, sa fast food, tinitingnan ko lang, hindi ako naiinis. Ganyan din ako galing. That is discipleship. Sometimes risky, messy, at mapapahiya ka sa ibang tao. Anak ko, kadiri anak mo, hindi marunong kumain. Yes, that's part of discipleship. That's part of growing. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano ang kaibahan ng addition at multiplication sa kingdom discipleship? And number 2, anong action mo para maging multiplier sa kingdom of God? Let's pray. Father God, thank you. Napaka-powerful, Panginoon, ng ikaw ang nagsasalita. Speaker mo lamang ako. Lord, I lift up to you 211 Ministries, sa mga nanonood ngayon, sa mga kasama ko dito sa worship center. I just pray, dear God, na ikaw pa rin ang magdadala ng pag-asa sa aming bansa. Ikaw pa rin ang magbabago ng aming buhay at magbibigay ng joy sa amin dahil ang promise mo, kapag ito ang ginagawa naming tama, all these things will be added unto us. God, I just pray, God, sa bawat isa sa amin na nasasaktan, kung ano man ang nangyayari sa aming bansa, Lord, dapat naming maintindihan. If you are doing something, help us to understand your intention rather na maging reactive kung ano ang nangyayari sa paligid because your plan will still prevail. Thank you, God, for that word. Help us, God, na maunawaan ka namin so that we can serve you and enjoy this life. Dahil alam namin, Panginoon, ang buhay ay ikaw lamang ang magsosolve at magpapaganda nito. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si God.